Tapusin na ang dapat tapusin. Ito ang deklarasyon ni US President Donald Trump ngayong bumalik na muli sila sa pakikipagbakbakan sa Iran. We can play games, but I'm not sure I want to make a deal. Let's just finish the job. Naniniwala si Trump na siya ang pangunahin sa kill list o listahan ng mga target na papatayin ng Iran, pero aniya, wala nang bigat ito para sa kanya. I'm number one on the kill list for Iran, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it. Sa nakalipas na magdamag, inatake ng US ang Chabahar Port, ang nag-iisang direktang access ng Iran sa Indian Ocean. Ang naval headquarters ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC sa Bandar Abbas at ang base ng IRGC Air Force sa Sirik at Bushehr na malapit sa Bushehr Nuclear Power Plant. Ayon kay Trump, pauna pa lang ito sa mas malalaki nilang pag-atake pero nakaplano na ang susunod nilang hakbang, ang mga tulay, kasunod ang mga planta ng kuryente. Pinakahuli ay ang Karg Island, ang pinakapuso ng crude oil production ng Iran kung saan dumadaan ang 90% ng kanilang langis. We're not attacking at the highest level. The highest level of the bridges, they're electric manufacturing facilities, right? They're electric plants where they make their electricity. If we have to, we'll take them out. I don't want to do that, but if we have to, we'll take them out. We attacked Karg Island last night. We knocked out a piece. I said, don't touch the oil, because maybe we'll take over Karg Island. Paliwanag ni United States Vice President J.D. Vance, ang chief negotiator ng Amerika, hindi sila gaganti kung walang aatake. Malinaw at simple aniya ang nakalathala sa Memorandum of Understanding o MOU. Aniya, sinang-ayuna ng Iran na aalisin ng US ang blockade sa Iranian port basta pananatilihin nilang bukas at malayang makadadaan ang mga barko sa Strait of Hormuz. The basic deal that we cut was, we'll lift our blockade if you stop shooting at ships. But if you shoot at ships, we are going to punch back, and we're going to punch back harder than ever before. That was the deal. They said they would stop shooting at ships, and what happened 24 hours ago? They start shooting at ships again. So the deal is very simple. If they shoot at ships, we're going to knock the hell out of them, and it's that simple, and that's the basic way it's going to work. Sa panig naman ng Iran, inakusahan ni Iranian President Masoud Pezeshkian ang Amerika ng pandaraya at paglabag sa batas na tipikal o karaniwan na sa US. Pero kumbaga sa laro, ilalaban ng Iran ang kanilang karapatan. Ayon naman kay Iran Parliament Speaker Bagher Ghalibaf, ang pagsira sa usapan ay may kapalit. Ang Hormuz Strait aniya ay bukas sa paraan ng Iran at hindi sa probisyon ng Amerika. Para kay Dr. Mohsen Rezaei, na isang mataas na opisyal ng IRGC at advisor ng Supreme Leader, malinaw na ginamit lang ng Amerika ang MOU para magsagawa ng pailalim na hakbang. Pero ang totoo, wala itong intensyong pangmatagalang pakikipagkasundo. Tiniyak nito na magiging mas malaki ang ganti nila sa Amerika. Batay sa pinakahuling ulat, isang opisyal ng Iran National Security Council ang nagpahayag na plano ng kumalas ng Iran sa Non-Proliferation Treaty o NPT, ang multi-state treaty na nagre-regulate sa paggawa at paggamit ng nuclear weapons. Isang balita na hindi nakakatuwa, lalo na sa Amerika. Ang nuclear program ng Iran ang pinakapunot dulo ng gyera na inilunsad ng Amerika kasama ang Israel. Aminado si Trump at si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na sa pagiging radikal ng Iran, posible na gumamit ito ng nuclear weapon at sila ang unang pupuntiryahin. Bukod dito, sinabi rin ng nasabing opisyal na lalo pang hinigpitan ng Iran ang pagsasara sa Bab el-Mandeb at Strait of Hormuz at pinag-aaralan na ring ilabas o gamitin ang kanilang mga makabago at pinakamalakas na armas na hindi pa nakikita ng publiko. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.